Hindi pa rin pala nababayaran hanggang ngayon ng Amerika ang 60 milyong pisong fine nung sumadsad sa Tubataha Reef ang barkong pandigma nito. Ang multa ay bayad sa pinsalang idinulot nito sa Protected Marine Park na pwede sanang gamitin sa pagpapaunlad ng pasilidad ng mga Marine Park Ranger na nagbabantay roon. May report si Ruth Cabal. Hindi nagpahuli ang Tubataha Reefs Natural Park sa Cagayancillo, Palawan na mapabilib ang mga turistang diver sa pagtatapos ng 3 buwang dive season sa naturang World Heritage Site. Sulit ang 14 na oras na biyahe mula Puerto Princesa para makakita ng napakailap na hammerhead shark. Pamilya ng rays gaya ng manta ray, porcupine ray, marble ray at stingray. Mayroon ding barakuda, naglalakihang mameng, at nurse shark. Hindi siyempre mawawala ang iba't ibang klase ng reef sharks na kaliwat ka ng maiispatan sa lugar. Mayaman din ang Tubataha sa pawikan at iba't ibang klase ng school of fish. At ngayong tapos na ang dive season, nakaantabay na ang mga Marine Park Rangers na siyang nagbabantay rito. Imba kami ng mga tubig na magagamit namin dito dahil wala kami tubig pang gamitin dito. Yan ang ginagawa namin talaga. Kada 2 buwan, pinapalitan ang 10 Rangers sa bantay ng Tubataha. 2 times a day magpatrol naman. May mga nakakalagpas pa ba sa territorial lines natin? Basta pumasok dito, inaprahin namin. Ang problema, kada 3 oras lang nila nagagamit ang solar-powered radar signal na siyang sumasagap ng impormasyon hinggil sa mga dumadaang sasakyang pandagat sa lugar. Hindi naman diferensya sa radar namin kasi konti na naman yung sika na naman diferensya. No? Ngayong Agosto, inaasahang sisimula ng paggawa sa mas modernong ranger station ng Tubataha. Naglaan ng 40 million pesos ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA para sa proyektong ito. Enero noong nakaraang taon, sumadsad ang barko ng US Navy na USS Guardian sa Tubataha. Pero hanggang ngayon, hindi pa nababayaran ng Amerika ang kabuuang fine na 60 million pesos. Ruth Cabal, GMA News.